Tatlong adrenaline junkies ang umaakyat sa isang malaking pader ng bato. Sila ay sina Becky, ang kanyang asawang si Dan, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Hunter. Sa pag-akyat, kailangang tumalon si Becky mula sa kanyang tagiliran papunta kay Dan na matagumpay siyang nasalo. Habang patuloy na umaakyat si Dan, nagulat siya sa isang paniking lumipad palabas sa butas ng pader na bato at nawala ang pagkakatungtong ng kanyang mga paa. Si Dan ay nakabitin at sinubukang umakyat pabalik ngunit ang kanyang harness ay kumalas at siya ay nahulog sa kanyang kamatayan. Makalipas ang halos isang taon, naging alcoholic si Becky at hindi pa nakaka-move on sa pagkamatay ni Dan. Iniwasan na rin niyang makipag-ugnayan sa kanyang ama na si James mula nang sabihin nito sa kanya na hindi na niya kailangang magdalamhati kay Dan dahil maaaring hindi siya ang inaakala niya at hindi niya gagawin iyon kung si Becky ang namatay. Kalaunan ay umuwi si Becky mula sa bar at balak sana niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming gamot hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Hunter. Dumating siya sa apartment ni Becky para aliwin siya, gayon din para imungkahi na akyatin nila ang isang TV tower na mahigit 2,000 talampakan ang taas. Nag-aalangan si Becky dahil hindi na siya umaakyat mula nang mamatay si Dan. Nanatili si Hunter sa kanya magdamag. Kinaumagahan, sinabi niya kay Hunter na naaalala niya ang mga salita na sinabi sa kanya ni Dan tungkol sa hindi pagkatakot na mabuhay, kaya pumayag siyang sumama sa kanya sa tore. Gamit ang isang kotse, nagpunta agad sila papunta sa kanilang destinasyon. Huminto sila sa isang kainan para kumain, kung saan tinulungan ni Hunter si Becky na i-charge ang kanyang telepono sa pamamagitan ng paggamit ng lampara bilang saksakan. Pagkatapos ay nanatili sila sa isang motel para ipagpalipas ang gabi bago ang kanilang pag-akyat. Ginising ng isang bangungot si Becky. Dito ay katabi niya si Dan sa kama, patay at duguan. Ang dalawa ay nagmamaneho patungo sa tore ngunit napilitan silang maglakad dahil sa hindi mabuksan na tarangkahan. Nakakita sila ng mga buwitre na kinakain ng isang tila buhay pa na hayop at itinaboy ng dalawa ang mga buwitre. Sa sandaling dumating sila, halos umatras si Becky dahil sa nerbiyos, ngunit kinumbinsi siya ni Hunter na magpatuloy. Sinimulan nila ang kanilang pag-akyat at huminto pagkatapos ng 1,000 talampakan upang magpahinga, at sinabi ni Hunter na nalampasan na nila ang taas ng Eiffel Tower. Nang nagpatuloy sila sa pag-akyat, kinakailangan nilang akyatin ang isang hagdan na kinakalawang at maalog na walang kahit na anong harang. Ilang tornilyo ang kumalas habang sila ay paakyat. Sa wakas ay nakarating ang dalawa sa tuktok at humanga sa tanawin. Si Hunter ay kumuha ng mga video para i-post sa kanyang social media at gumamit ng drone upang lumipad sa paligid ng lugar. Pagkatapos ay nagpa siya si Hunter na kumuha ng mga litrato habang nakabitin sa gilid na kinuha na ni Becky. Nakumbinsi ni Hunter ang nag-aatubili na si Becky na gawin din yon. Ginamit din ni Becky ang pagkakataong iyon upang ikalat ang mga abo ni Dan mula sa itaas at naluha ang dalawa. Noong nagpa siya ang dalawa na magsimulang bumaba pabalik, nauna si Becky at pumunta sa bahagi ng hagdan. Hindi pa siya nakalalayo nang matanggal ang ibang mga tornilyo. Ang hagdan ay kumalas na naging dahilan upang malaglag ni Becky ang kanilang bag na may drone at ang kanilang tubig sa isang satellite sa ibaba. Nagawa ni Hunter na hilahin si Becky pabalik gamit ang kanilang harness, ngunit ang hagdan ay ganap na nawasak. Nakahanap sila ng binocular at isang flare gun sa isang compartment sa tore, ngunit hinihintay nilang gamitin ito kung kinakailangan. Napansin ni Hunter na may malaki rin na sugat si Becky sa kanyang binti, kaya tinalian ito ni Hunter gamit ang isa niyang suot na damit. Nalaman ng dalawa na walang signal ang kanilang telepono para humingi ng tulong. Iniisip nila na ang tunog ng pagbagsak ng hagdan ay maaaring makaakit ng pansin, ngunit lumipas ang 5 oras ay walang tulong na dumating. Gamit ang binocular, nakita nila ang isang trailer na nakaparada sa unahan malapit sa tarangkahan. Sinubukan ni Hunter na atali at ibaba ang kanyang telepono upang ipadala ang isang mensahe para sa tulong. Ibinaba niya ito hanggang sa kanyang makakaya at sinubukang bumaba, ngunit wala itong silbi. Nagpa siya silang subukang ihulog ang telepono sa pamamagitan ng paglalagay nito sa sapatos ni Hunter at nilagyan rin nila ito ng mga medyas, kasama ang sports bra ni Hunter para hindi ito masira kapag tumama ito sa lupa. Isa sa mga lalaki mula sa trailer ang naglakad na may kasamang aso malapit sa tore, at nakita ng aso ang sapatos ni Hunter at ang sirang telepono. Nakita sila ng dalawa at sinubukang kunin ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng paghagis ng sapatos, ngunit hindi sila napansin. Ang dalawa ay nagpa siya na maghintay hanggang sa dumilim. Habang hinihintay nila ang tamang oras, pinanood ni Becky ang video ng kanyang kasal ngunit napansin niya si Hunter sa video na tila ay malungkot. Nang matapos ang dalawang lalaki sa kanilang ginagawa ay ginamit nila ang flare gun upang kunin nila ang kanilang atensyon. Sinubukan din nilang pailawin ang telepono ni Becky upang mas makaakit sila ng atensyon.
Nang makita ng dalawang lalaki sina Becky at Hunter ay nakita rin nila ang kotse ni Hunter at pinaandar ang trailer doon upang nakawin ito. Ang dalawa ay nagsimulang makaramdam ng uhaw at gutom. Habang tinitignan ni Hunter ang kalagayan ng sugat ni Becky, may nakita si Becky na tato sa paa ni Hunter na nagsasabing 143. Sinabi ni Becky na kahit kailan ay hindi sinabi ni Dan ang salitang I love you, sa halip ay 143 ang sinasabi nito. Si Hunter ay umamin na sila ni Dan ay nagkaroon ng relasyong tumagal ng 4 na buwan at si Dan ang unang nagpakita ng motibo. Sinabi ni Hunter na sinira niya ito dahil kahit na mahal niya si Dan ay mas minahal niya si Becky. Kinaumagahan, sinabi ni Becky na 24 oras na ang nakalipas mula nang ibaba nila ang telepono ni Hunter na pinilit nilang tanggapin na ito ay nasira. Pagkatapos ay sinabi ni Hunter na maaaring siyang bumaba sa satellite at kunin ang kanilang bag. Ginamit niya ang lubid para ibaba ang sarili at nagawa niyang tumalon papunta sa satellite. Pagkatapos uminom ng tubig, ginamit ni Hunter ang kanyang selfie stick para isabit ang bag sa lubid, tinalon niya ang bag at nakakapit, pagkatapos ay umakyat muli. Malapit na siya sa tuktok, ngunit nadulas si Hunter pero nakahawak pa rin siya sa bag na nasa dulo ng lubid. Dahil nasugatan ng kamay ni Hunter sa pagkakahawak sa lubid, pinilit siyang hilahin pabalik ni Becky. Ang dalawa ay sumulat ng isang note at idinikit ito sa drone upang subukan na ipadala ito pabalik sa motel. Habang pinapalipad nila ang drone ay paubos na ang baterya nito, kaya pinalipad nila ito pabalik bago ito mahulog. Isang gabi pa ang lumipas, naalala ni Becky ang charging hack ni Hunter at umakyat siya sa pinakatuktok ng tore para isaksak ang drone sa light outlet. Nang hindi umabot ang plug, ginamit ni Becky ang kanyang singsing sa kasal upang umabot ang kuryente. Kumapit si Becky ng ilang oras habang inaatake siya ng isang buitre. Nagawa ni Becky na kargahan ng buo ang baterya ng drone. Ilang sandal ang nakalipas, pinalipad ulit ni Becky ang drone papunta sa motel. Bago makarating ang drone sa motel, isang truck ang bumangga dito at sinira ito, at hindi ito napansin ng driver. Nagsisimulang lalong mawala sa sarili at nahibang si Becky dahil sa uhaw at gutom. Hiningi niya kay Hunter ang kanyang sapatos para makapagpadala ulit ng mensahe gamit ang kanyang telepono. Ngunit sinabi ni Hunter na ang Hunter na kausap niya sa mga nakalipas na oras ay isang guni-guni, hindi kailanman naabot ni Hunter ang bag at nahulog sa satellite noong siya ay nadulas paakyat. Hinayla lang ni Becky ang bag at ini-imagine si Hunter dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan mag-isa na lang siya doon. Habang siya ay nawawala ng malay, binedyohan niya ang kanyang sarili at nag-iwan ng mensahe sa kanyang ama. Kinaumagahan, may lumapit na isang buitre kay Becky nang tila siya ay nakatulog at sinubukang kagatin ang kanyang binti. Pagkatapos ay hinawakan ni Becky ang buitre sa leeg at hinampes ito hanggang sa mamatay ito, at sinimulan niya itong kainin. Napagtanto ni Becky na mayroon siyang huling pagkakataon upang mabuhay. Bumaba siya sa satellite at hinubad ang sapatos ni Hunter para ilagay ang kanyang telepono. At pagkatapos ay isinuksok niya ang sapatos sa sugat sa tiyan ni Hunter na natamo niya sa isang buitre. Itinulak ni Becky ang katawan ni Hunter mula sa satellite para maipadala ang mensahe. Kinagabihan, si James ay nagmaneho patungo sa tore, kung saan nakita niya ang isang buong pangkat ng mga awtoridad sa pinangyarihan. Natagpuan niya ang mga ito na kinuha ang katawan ni Hunter. Nalaman niya na si Becky ay naibaba na ng ligtas. Tumakbo si Becky sa mga bisig ni James at nagkasundo na sila. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para lagi kang updated kung may bagong video.